Okay. No? Hallelujah. Naalala niyo po ba yung buwan ngayon? Ano ba ngayon? October. Ang October ay para saan? Sino nakakaalala? Kung sa Katoliko, Black Rosary. Black Rosary. Kung sa Katoliko. Hindi ko alam yun. Pero ang naalaala ko ngayon, araw ng mga lingkod ng Diyos. No? Ito October na to. No, ito ang araw, ito ang buwan ng mga pastor. No, ang mga lingkod ng Diyos na kung saan ay nagpapaalipin sa gawain ng Panginoon. Kapatid. No? Maraming mga pastor ngayon na handa mag-sacrifice para lamang paglingkuran ng Panginoon. No? Mayroong pumupunta sa ibang mga lugar. May pumupunta sa bundok para lang may pangaral ng mabuting balita. Kapatid, kahit sila'y mapahamak, nandun pa rin yung pagporsige nila dahil naniniwala sila na hindi sila pababayaan ng Lord. Kapatid, no? Kaya pag may mga pastor na mga ganito, tandaan natin, wala silang iniisip, kundi ang Diyos. No? Binibigyan nila ng pabor ang Panginoon. Binibigyan nila yung pagsunod nila sa Panginoon. Para sa ganun masunod nila ang inuutos ng Lord. Sapagkat sinabi na niya doon sa Matthew 20 na ipangaral ninyo ang mabuting balita na papanahon man o hindi. No? Ganun ang mga lingkod ng Diyos dahil alam nila. No? Ito ang kalooban ng Panginoon. Amen? Nandiyan po ba tayo? Hallelujah. Sige, tuloy na po tayo. Kaya nga po yung topic natin ngayon para sa ating lingkod. Amen? Handa na po ba tayo? Hallelujah. Sige po, buksan po natin yung ating Bible. Dito tayo sa Timoteo chapter 5 verse 17. Chapter 5 verse 17. First Timoteo. Okay. Sige, may darling pakibasa. First Timothy Chapter 5 verse 17. Ang mga matandang pinuno ng iglesia na mahusay ng mamamahala ay karapat-dapat tumatanggap ng paggalang at kabayaran. Lalo na ang mga masigasig sa pamamahala at pagtuturo ng salita. Okay. Kaya po lahat mo na sa dalito ngayon kayo po humingi ng patuman ng ating Panginoon. Ama, salamat po Ama sa umagang ito, Lord. Salamat, Lord, sa pribilehyo na kung saan, Panginoon Lord God, binigyan tayo ng pagkakataon, Panginoon Lord God, dahil tayo upang, Panginoon Lord God, humarap o magsalita, Panginoon, sa mga anak mo sa lugar na ito, Panginoon Lord God, dahil na Diyos at Ama, inihiling ko po, Ama, na samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral, sa umagang ito, Panginoon Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon Lord God, buksan mo, Panginoon Lord God, ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Panginoon, na ito po, ay maunawaan at maintindihan ng lahat ng mga nakikinig sa oras na ito, Panginoon. Lord, ganun din po, Ama, ang iyong lingkod. Batid mo na wala pa akong kakayahan, wala pa akong kaalaman, wala pa akong kalinuhan, bagpos umaasa ako sa iyong banal na Espiritu na siyang kikilos, Panginoon, sa umagang ito. Ipuhin mo ang aking mga labi at ikaw po ang magsasalita para sa akin. Salamat po, Ama. Gawin mo ang tugtungan ng iyong paa upang ako po makabahagi ng iyong karunungan. Salamat po, Lord, in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po tayo lahat. Mga po. Okay. Ang ating tema, mga kapatid, ay pagpapahalaga sa mga pastor.
Ay, kundi na natin. Mag-email. Mahal mo ba natin yung ating pastor? Praise God. Hallelujah. No? Ang honoring pastor ay isang malawak na konsepto na nagpapahuwatig ng pagpapakita ng paggalang at pagpapahalaga sa mga namumuno sa atin dito sa simbahan. Lalo na ang mga nagsisilbi sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo ng salita ng Panginoon. Kapatid, napapansin ba natin yung ating lingkod? Napapansin ba natin kahit araw-araw ay binibisita tayo? Sino nakapansin to? Taas yung kamay. No? Wala bang pupunta sa inyo na pastor? No? Wala bang bumibisita na pastor sa inyo? Ang tanong doon, bakit kaya binibisita siya? Sino po makakasagot? Bakit kaya binibisita ang isang member ng pastor? Bakit? Dahil mahal ka niya. Mahal ka kayo. Kapatid. No? Ang sabi nga doon sa verse natin, mga kapatid, sa ating teksto, no, dito sa Timoteo, chapter 5, verse 20, ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay, mamahala ay karapat-dapat na tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Ang pastor man natin ay tamad. Hindi kayo magsasalita. Hindi siya tamad. Nakikita natin na halos araw-araw na nandito siya sa atin. Kapatid. No? Sa totoo lang, ilang taon na ako sa Krista. Marami na akong mga pastor na nakakasama. Halos linggo lang sila umatin. Linggo lang sila pupunta. Magkikita-kita kami sa simbahan. No? Pero, ang mga pastor na handa mag-sacrifice kahit pagod na sila, andun pa rin sila para mapangalagaan ang mga tupa. No? Ang mga pastor na ito, na kahit may sakit, kahit pagod na sa trabaho, no? No, kaya nga sabi nga dito sa verse natin, no? Dito sa 17, sabi dito ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat-dapat na tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang masigasig na pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi naman ng ating pastor. Kapatid, napakasipag niya. Amen? No? Hindi siya nagpapaya. Dahil alam niya, mahal niya tayo. Kapatid. No? Ang mga ganitong pastor, nakikita natin na sila rin naging totoo sa paglilingkod ng Panginoon. Kapatid. No? Dito ang mahusay mamahala ay nagpapaliwatig ng pagiging matapat. So, mahusay at mapagkatiwalaan sa paghawak ng mga responsibilidad sa kanyang mga membro. No? Nakikita natin ang sakripisyo ng ating leader dito sa simbahan. Kapatid. No? Kahit napakalayo, napapansin naman siguro natin yan. Amen? Napakalayo ng kanyang inuuwihan. Kahit bumabagyo,
umuulan, ay sumusugod pa rin. Hindi ba, Pastor? Nakikita natin ang sakripisyo ng ating leader, kapatid. No, dahil ayaw niya na tayo po ay sisilain ng jablong. Yung ayaw sumisira sa atin. Yung umaagaw sa atin, kapatid. No? Dahil ayaw nila na tayo po ay maiwalay. No? Kaya nandoon po ang pag-aalaga nila. Amen? Ang pag-aalaga, ang pag-alam at pagpapahalaga sa kanilang mga tungkulin at autoridad, ang kabayaran ay tumutukoy sa pagbibigay ng mga pangangailangan sa kanila tulad ng pagkain, tirahan at iba pang mga bagay na kailangan nila upang magawa ang kanilang mga ministeryo. No? Sa ganitong mga pangungusap, mga kapatid, kung titingnan po natin, hindi lamang po dito. Marami po ang mga ganitong mga grupo na kung saan ang sumusuporta talaga ay ang ministry. No? Para sa ganon, hindi maputol ang pagmiministry ng pastor sa iba't ibang mga lugar. Kaya ang mga Kristiyanong ito, tinutulungan ang mga leader, ang mga pastor, para sa ganon, makarating sila doon sa mga inuutos ng Diyos na dapat puntahan ang mga tao ito. Kapatid. So sa mga katuwid, kapatid, ang ating pastor, walang inaasahan kundi ang Diyos. Hindi sila nagtatrabaho. No? Ang ibang mga pastor, nakapokus lang sila sa kanilang ministry. Nung nandun lamang sila, nag-aaral, nagpa-Bible study, kahit saan. No? Ganyan yung mga lingkod ng Panginoon. No, kapatid? Ganyan ang mga pastor na dapat ay suportahan. Kapatid. No? Siyempre, alam naman natin na mayroon din mga pangangailangan ng mga pastor natin. No? Kaparehas din natin yan na kumakain din ng tuyo. Kumakain ba ng tuyo? Ginamos pa nga. Ginamos. Hallelujah. Masarap yung ginamos. Lalo na ang mga masigasig na nangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. No? Ang mga leader ng simbahan na masisipag sa paggawa nito ay karapat-dapat na bigyan ng suporta at paggalang. Kapatid. No? Karunong po ba tayo umalang sa ating pastor? Ibigay natin karapat-dapat sa kanila. Ang paggalang, napaka-importante. Dahil siya ang inatasan, dahil siya ang ibigay ng Lord sa atin para pamunuan ang mga anak na dito sa makapagal. Amen. No? Paswerte tayo. Dahil mayroon tayong pastor na handang mag-sacrifice para sa kanyang mga member, sa kanyang mga tupan. No? Ang pastor, alam naman natin na kapag nagpapastor na ng mga tupa, talagang binabantayan na yan. Ayaw niya na may makasingit dyan. Ayaw niya na tayo po ay mahiwalay. No? Nandiyan pa po ba tayo? Praise God, hallelujah. Sabi nga dito sa Pilipos, no? Chapter 2, verse 29, kaya tanggapin ninyo siya sa Panginoon ng may lubos na kagalakan at siya sa kagalakan at bigyan ninyo ng karangalan ang mga taong tulad niya. Kapatid, bigyan daw natin ng karangalan ang mga taong gumagawa ng mabuti, ang mga taong masisipag sa paggawa at paglilingkod kay Lord. Dapat bigyan natin siya ng pabor, bigyan natin siya ng karangalan, bigyan natin siya ng paggalang.
Dahil ito ang dapat mangyari bilang isang mga lingkod ng Diyos. No? Kung sino man kung ikaw may magulang na ginagala mo, ang pastor, inatasan din ng Diyos bilang isang magulang natin dito sa simbahan. Amen? Siya yung inatasan para ituro ang mabuti sa kanyang mga anak niya tayo. Kahit patanda ako sa kanya, nagpapasako pa rin ako. Dahil alam ko, si Lord ang nagluklok. Dahil alam ko, si Lord ang nagbigay sa atin para pangunahan tayo. Kapatid. No? Bilang mga matatanda, bagamat bata yung ating lingkod, andun pa rin yung paggalang natin. Amen? Kahit pa mataas ang iyong pag-aralan, pinag-aralan, ang pastor natin hindi man nakapag-aral, pero dapat nandun doon yung pagpakakumbaba natin. Amen? Gagalangin natin, ibigay natin ang para sa Kanya. Ang paggalang ay napakahalaga sa ating pastor. Kapatid. Amen? So, hallelujah. At bigyan ninyo ng karangalan ang mga taong tulad niya at karapat-dapat na paggalang at pagpapahalaga sa kanilang sakripisyo para sa atin mga kapatid. No? Kaya na kanina tinatanong ko kayo, mayroon bang mga pastor, pupunta pa si pastor sa inyong mga tahanan? Diba? Ginagawa namin ito, binabible studyhan natin ang bawat member para sa ganon, hindi lamang po kayo ang maniligtas, kundi pati ang inyong sambahayan. Yun yung nais at tungkulin ng ating lingkod, ng ating pastor na dapat, kapatid, pagdating niyo sa bahay ay nandun po yung pagkalang. No? Kapag dumarating ang lingkod ng Diyos sa tahanan ng bawat isa, kapatid, asikasuhin niyo. Hello? No? Asikasuhin niyo ang mga lingkod ng Diyos dahil hindi sila ang may gusto, kundi ang Diyos na makapangyarihan. Sino ba kami na para kayong alagaan? Iba, kung walang pagmamahal, kapatid, ang ating lingkod, dahil sa inatasan ng Lord, dapat bigyan sila ng pabor at paggalang bilang ating leader, kapatid. No? Nakikita natin, minsan na, ako matagal na po ito kung natagal ang tao. Bible study. Pumunta kami sa isang bahay. Alam nila na may gawain ng political financing. Political financing. Naging abala sila, kunwari, nakikita na nila na nandoon na kami, pero hindi nila kami financing. Kapatid, sa mga ganitong mga takbo, dapat huwag po natin sayangin ang pagkakataon na yun. Tandaan natin na ang sabi doon, kunti lang ang makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ikaw lamang sumusunod sa kalooban ng Lord. Kapatid, na lumapit na nga ang mabuting balita sa iyo, bakit itatanggihan mo pa? No? Pumupunta na nga ang pastor sa bahay mo para sa ganun, mapangaralan ka, para sa ganun sabihin sa iyo na ang katotohanan para maligtas ang iyong sambahayan. Pero mayroon talagang tao na kapag nandun na yung mga pastor, nandun na yung mga ngaral, nag-aalibay na sila. No? Minsan sinisiraduhan pa yung pastor. Sasabihin na nandiyan si pastor, sirado mo yung pituan, sirado mo. Para hindi kayo kita. Sino ba yung tinatangkihan nila? Pastor ba o ang Diyos?
ang Diyos, kapatid. Hindi ang mga pastor, hindi ang mga lingkod. Ang mga lingkod ay utosan lamang ng Lord. Kapatid, ginagawa lamang nila ang tungkulin bilang isang lingkod na dapat napagsabihan ang mga tao ito dahil mahal sila natin. Ganyan po ang mga lingkod. Huwag po natin pagsanhan ng pintuan, kundi ibukas natin ang pintuan natin para sa ganun, daloy ang pagpapala sa inyong tahanan. Tandaan natin si Sakio na kung saan siya ay makasalanan, pero binuksan niya ang kanyang puso, binuksan niya ang kanyang tahanan. Tuwang-tuwa si Sakio dahil alam niya na si Jesus ang tanging tagapagligtas. No, ang ating mga puting pastor, kapatid, ang dala-dala nila ay kaligtasan. Hindi sila nagdala-dala ng mga supot para manghinghi, kapatid, kundi nagdala-dala sila sa salita ng Panginoon. No? Siguro, kung mayroon kayong nakita ang ganung pastor, mag-isip na kayo kung may dala-dala silang supot. No? Ang sabi nga ni, huwag kayo magdala ng mga supot o mga pagkain o anumang bakon. No? Bahala na si Lord, kapatid. Bahala na si Lord mag-provide sa pangangailangan nila. No? Tandaan natin mga kapatid, no? Kapag ang lingkod ng Lord, tandaan natin ito. Kapag ang lingkod ng Lord dumating sa iyong tahanan, asikasuhin ninyo. Hello? Dahil pagpapala ko yan. Bakit? Yan ang dala-dala nila. Hindi ito mga material, kundi mga espiritual na ito'y nakakatulong sa atin para tayo pumaligtas. No? Ganyan yung mga pastor natin. Kung sila man ay magubawin sa tahanan, magpasalamat kayo. Hello? No? Bigyan natin sila ng pabor. Mas espesyal pa nga dapat ang pagtanggap natin sa kanila. Kapatid. Oh, pastor, dito. Anong gusto mo? Baka mamaya, gusto mong i-grad Red Horse. Mayroong ganyan, mga kapatid. Mayroong ganyan. O sige, tama na sa akin yung Red Horse sa langit. Hallelujah. Pero kung sasabihin ng pastor, anak, huwag ka na makabala. No? Huwag ka nang magtimpla. Okay lang ako. Pero, ayun ako ng tubig. Amen. Tandaan natin ang sabi ng Bible, ang magbigay ng isang baso sa aking lingkod ay siya pagpapalain. Kapatid, lalo na kung hindi tubig yung pinainom mo. Huwag mo lang tanongin, siyempre mahihiya eh. Ay, huwag na ako nang bumili. Siyempre nahihiya din. Pero kung ikaw, mayroon mo naman sa lit, pastor, inom ka muna ng malamig para matutuhawa ang pagod. Yung uhaw. No? Tandaan natin mga kapatid, dapat espesyal. Dahil ang dala-dala niya ay mas mahalaga. Amen. Dapat espesyal din ang pagtrato natin sa kanila. Amen? Nandiyan ba tayo? Hallelujah. No? Pangalawa, sabi dito, una, pagpapakita ng kagalakan sa pagtanggap sa mga kapatid, lalo na yung mga naglalakbay o nag-aalay ng kanilang panahon at talento para sa Panginoon. Diba? Nakikita natin, kapatid. Ito, pabor talaga ito kay pastor. No? Ang pinag-aralan lang natin para sa pastor. Kapatid. Nakikita po natin na ang kanyang pagpapahalaga sa atin. Hello? No? Kahit na siya
ay pagod, kahit na siya ay naghahanap buhay, mapalad na tayo dahil may hanap buhay yung pastor natin. Hindi siya nagpapabigat sa atin. Amen? No? Ginagawa pa rin niya at binibigyan pa rin niya ng time ang paglilingkuran tayo. Amen? No? Kahit na siya ay may sakit, masama ang pakiramdam. Kapatid, sabi nga dito ha? Sabi dito, sa pagtanggap sa mga kapatid, lalo na yung mga naglalakbay o nag-aalay ng kanilang panahon at talento para sa Panginoon. Kapatid, kung titingnan po natin, ito'y nangyayari ngayon. Kapatid. No? Nangyayari na ngayon ito sa atin. No? Na kahit umulan man o bumagyo o umaraw, ay nandiyan pa rin sila. Nakakarating pa rin sila. Ang tawag ko doon, sacrifice. Sinasakripisyo nila. Nasaalit na sila po ay magpahinga. Amen? Nagpapahinga dapat, pero hindi nila iniisip yun. Bakit? Kaya mahal po talaga. Amen? Mahal na tayo, kapatid. Kasi kapag hindi tayo mahal, baka sabihin niya, Pastor, bahala kayo dyan. Anong pakialam ko sa inyo? Hindi eh. May pakialam sa atin. Kapatid. Dahil, pananagutan niya kay Lord. Ang mga towa na kung saan sila ay maliligaw. Malaking pananagutan ang mga pastor. Kapatid. No? Yan pa ba tayo? Hallelujah. Magbigay ng karangalan sa mga naglilingkod. No? Magbigay ng karangalan sa mga naglilingkod. Kahit na maliit na paraan, ang pagkilala sa kanilang pagsisikap ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagpapahalaga sa kanilang paglilingkod. Kasi, no, isipin natin, no, bakit kaya ginagawa ito ng aming pastor? Ganun na lamang ang kanyang pagpapahalaga sa akin. No? Isipin natin mabuti. Ano kaya ang makukuha ko? Ano kaya ang makukuha niya? Sa akin, wala naman akong binibigay sa kanya. Pero, wala naman akong pabor sa kanya. Kapatid, sa iyo, pero ang pastor natin, napakalaki ang kanyang responsibilidad sa iyo. No? Kaya nga, ang sabi ng Lord na pasakop kayo sa mga leader, sa mga namamahala sa inyo. Dapat, kapatid, pasakop tayo sa kanila. Amen? Pasakop tayo sa kanila dahil ito ang kalooban ng Panginoon na dapat tayo po ay magpa-under. Hindi po yung sila yung ma-underin natin. Amen? Tayo yung nagmamalaki sa kanila. No? Ay, mas marunong pa ako sa pastor na yan eh. Wala naman ako naintindihan sa pastor na yan eh. Mga burguri na ito. Hallelujah. Piki naman yung mga born again na yan eh. Kapatid, siguro yung mayroong mga ganyang mga piki, yung mga hindi totoo mananampalataya. No? May narinig pa nga ako dyan na huwag ka magsimba dyan kasi hindi totoo religion. Hallelujah. Kapatid, kung hindi naging totoo ang religion natin dito, yung pagsamba natin dito, hindi sana pinakasan na ito ng Lord. Pero mula noon hanggang ngayon, nandito pa rin tayo makatayo. Maraming mga simbahan ngayon, maraming mga simbahan dyan sa labas, no?
ang pandemic, nahinto din sila. Pero tayo, hindi tayo pinapabayaan ng Lord. Tuloy-tuloy pa rin ang paglilingkod, ang pagsakripisyo ng ating mga lingkod sa Diyos. Isipin natin mabuti na tayo po hanggang ngayon nandito pa rin na nagkakasama-sama para sa ganun ay may maglingkod ng Panginoon. No? Isipin natin mabuti yan mga kapatid na kung saan ang Lord ay patuloy nakasama at susubaybay sa atin. No? Lulubog man o lilitaw yung mga kapatid natin iba, hayaan nyo sila. Darating ang panahon na makikita nila nandoon tayo kasama na tayo ni Amang Abraham. No? Sabi na ng mayaman, Amang Abraham! Utusan mo nga sila sa roon na papuntahin mo doon sa lupa dahil ang aking mga kapatid, 5 kapatid ay pagkapareha din sa aking kasama. Baka mangyayari yan. Sabi niya mga Abraham, hindi na sila pwede pumunta doon. Nandoon na yung mabuting balita. Yung mga isinulat ng mga propita. Kapag sila ay naniniwala doon, tiyak na maliligtas sila. Kapatid, hayaan natin sila kung ayaw nila magpapasakop dito. Yung mga tao yung lumalabas, yun ay mga pigi. Amen. Pero yung mga tao na nanatili dito sa lugar na ito, yun yung mga tunay. Hallelujah. Para pagkakita ko si Lord. Dapat tayong maglingkod sa Panginoon ng may kapanatagan, katapatan at dedikasyon upang tayo rin ay maging karapat-dapat sa paggalang at pagpapahalaga ng iba. No? Nakikita ba natin bilang isang Kristiyano? No? Sa akin na lang, ang halimbawa ko, kapatid, ang mga taong ito ay hindi ko kilala. No? Pero, bakit? Tinatawag nila ako ng pastor. Pastor? Ano ba kayo? Pastor po kayo, no? Nakikita nila mga kapatid sa kilos at pananalita. No? Ang mga tao ito hindi natin kilala. Pero dahil sa nasa labas ka, no? Kung ano ang ginagawa mo dito sa loob ng simbahan, kung ikaw ay Kristiyano o banal dito sa loob ng simbahan, pagdating sa labas, ganun ka rin dapat. Hindi yung paglabas mo, nandun na yung pananalita mo na hindi mo. Kapatid. Sa totoo lang mga kapatid, ako, hindi ko naman talaga pinangarap na maging pastor. Pero hanggang ngayon, no, pero sabi ko kay Lord, Lord, kung ito man yung kalooban mo, kahit hindi mo ako nilaging pastor, basta mag-share ako ng mabuting balita. No? Mag-share ako ng mabuting balita. Pero ang tingin ng iba, kapag nakita ng mga tao na ikaw ay mabuti at nakita sa iyo na mabuti kang halimbawa, siyempre, tutularan kanila. Ginagalang kanila. Diba? Kahit dito sa ating barangay, hindi man sa nagmamaganda na ano ako. No? Ang tawag nila sa akin dyan, pastor. Si kapitan. Yung mga konsyahal. Oh, pastor, dito lang na. Sabi ko, Lord, salamat sa papuri. No? Hallelujah. Salamat kay Lord dahil ang papuri na yan mula sa Kanya. Hindi ko inaangat yung sarili ko. Ang tunay ng ating pastor, walang iba kundi si Pastor Eddie. Napakabang natin. Parang si Moises ba, tsaka si Aaron, kanang kamay na kanya ako.
si Mrs., si Pastor Edie. No, sumusuporta lang ako. Kapag wala si Mrs., siyempre nandoon din ako. No, ganyan lang, tulungan lang kami. Pero tatlo kami dito. No? Kaya lang yung ating pastor na batain Hallelujah. Nandiyan pa ba tayo? No? Pangalawang punto. 1 Thessalonica, chapter 5, verse 12. Unang Thessalonica, chapter 5, verse 12. Hanggang tatlo lang ito, kapatid. At ipinanganik namin sa inyo, mga kapatid, na kilalanin ninyo ang mga nagpapagal sa inyo at nangunguna sa inyo sa Panginoon. Kilala ba natin yung ating pastor? Siyempre, kilala natin dahil halos araw-araw na nakakasalamuhan natin. No? Alam natin yung ating pastor. At alam din niya kung sino tayo. Amen? Kasi ang tupa, kapag tinatawag mo yung pangalan niya, lilingon niya. Pero kung hindi niya tupa, hindi niya lilingon. Baka pastusin ka pa. Sino ka ba? Sabihin mo sa'yo. Pero kung yung tupa niya, ay siyempre nandoon na yung pakiri-kiri yung aso ba, pag tinawag mo, siyempre, kilala ka niya. No? Siyempre, kilala ka niya. Siyempre, tuwang-tuwa naman yung member niya. Oh, Sister Diana. Ay, Pastor, ikaw ba? Lalo na ako nung bibili. Bibili na, tumari si Sister Diana. Tapos dumaan si Pastor. Sister Diana, good morning. Ay, Pastor. Pinita ka, Pastor. Ay, yung kinawag na sasabihin, Pastor. Pero sa totoo lang, gumagalak yung puso nila. So, tuwa sila. No? Na, siyempre, bilang pastor, at doon yung pagkilala natin sa Kanya. Amen? Hallelujah. No? Hindi lamang ito tungkol sa pag-alam sa kanilang mga pangalan, kundi sa pag-unawa sa kanilang mga tungkulin at pagsisikap para sa iglesia. Kapatid, no? Siguro kung, si Pastor Edie ba yun? Ay, hindi yan si Pastor Edie. Sino yun? Mga kapatid niya. Kapatid, kaya nga sabi dito sa kilalanan natin yung ating pastor. No? Kilala ko ba yung pastor? Ay, hindi ko kilala yun. Kahit kilala ko siya, i-deny mo pa. Baka, sino ba yung pastor mo doon sa Nice Tabernacle? Ay, hindi ko kilala. Kahit kilala niya, kita tangin niya. Kapatid, bakit mo kahiya yung pastor natin? Ipogi naman siya. Bunga nga lang. No? Mag-ipin dati yan eh. Sabi niya, magkakaganda tayo mga ngipin. No? Kahit ganyan yung pastor natin. Yan yung binigay ng Lord sa atin. Kami pala pakagawa natin. No? Kaya paano natin mai-apply sa ating buhay ang talatang ito? No? Una, kinito tayo, magbigay ng paggalang. No? Dapat tayong makinig sa kanilang mga payo. Kapatid, pakita natin sila. Tandaan natin, hindi sila magsasalita ng labak sa atin. Kundi, pagsasalita sila ng pabor sa ating buhay. No? Kapag nagpapayo sila ng hindi maganda, ano na yun? Bakit kaya ako pinapayuhan ng aming pastor na hindi maganda? Ibig sabihin, baka hindi maganda yung pastor na yun. No? Tandaan natin, may mga pastor din na nagkukunwari. No? May mga pastor din na mga piki. Ang habol lang nila yung gano'n. Totoo po yun. Marami ngayon sa panahon na ito.
No? Pero yung mga pastor na hindi nagpapabayad, no? Yun yung mga pastor na tunay na ang paglilingkod nila hindi nakabatay sa material, kundi nakabatay sila sa mga spiritual na gawain. Kapatid. No? Kapag ang pastor nagpapabayad, pastor, pwede ka ba mag-Bible study sa amin? Babayaran kita. Mayroon po yung kanya. Presyo pa yan, may presyo. Bakit pinipili ba yung salita ng Lord? Kapatid. No? Sabagay, mayroon yan sa mga pas. Yung mga nagbibigay ng sobre. So, pero tandaan natin, bawal ipangalap yung, bawal yung ibinta ang salita ng Lord. Kapatid. No? Ito yung open para sa ating lahat. No? Kapag mayroong mga pastor na ganito, mag-isip na po tayo. No? Hindi niya sila totoo. Kapatid. Hallelujah. Magbigay ng suporta sa pamamagitan ng panalangin at pagbibigay at pagboboluntaryo. Kapatid. No? Let it go. Ito sa pangalawa. Magbigay ng suporta sa pamamagitan ng panalangin at pagbibigay at pagboboluntaryo. Tandaan po natin, yung ating mga lingkod ay hindi sila perfecto. Tao din sila katulad natin. No? Kapag sila po ay napagod, no? Kapag sila po ay hindi nakarating, baka mamaya magsasabi ka, bakit ganyan yung pastor natin? Oras ng Bible study, oras ng prayer meeting, wala. Hindi natin alam. Kapatid. No? Dito sa atin, anong nangyari na yan? No? Kaya nga, nakasap-usap kami ng mga leader. Kapag hindi nakarating yung pastor natin, ibig sabihin, may dahilan. Kaya tayo bilang mga leader, dapat tandaan tayo lagi. Amen? Kung wala yung pastor natin, nandiyan naman tayo, mga leader, para magampanan yung gawain. No? Ano bang dahilan sa mga leader? Kaya nainirang pa tayo para sa ganun, may kakapay yung pastor. No? Kaya sabi ko sa kanya, kasi hindi kaya, sa text mo lang naman, kami na bahala. Kasi hindi sila perfecto na magkakarating. Malay mo, masisiraan ng service o malay mo, maraming dahilan na nangyayari. Kapatid, ang purpose lamang dito, lawakan natin yung ating pagnawa. Amen? No? Tandaan natin sa nga dito, magbigay ng suporta at voluntaryo. Mag-voluntaryo tayo sa ating sarili. No? Pastor, huwag ka na magpunta dito. Kami na bahala dito. Amen? Huwag ka na mag-abala, Pastor. Kami na bahala. Huwag ka na mag-abala, Pastor. Kami na yung bibili. No? Lalo na sa ating mga kapatid. Hindi man ako nagpapalinig. No? Hallelujah. Kailangan talaga ng suporta yung simbahan natin. No? Tandaan natin, wala tayong inaasahan na ibang mga simbahan, kundi sariling sikap natin ito. No? Sa pamumunan ng ating pastor. Wala po tayong umbrella, kundi tayo po. Sulong-sulong na kasama natin si Lord. No? Hallelujah. Kaya nga sabi dito na dapat magkaroon ng voluntaryo ang bawat isa. Amen? Pangatlo, maging masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Ibahagi ang ating pananampalataya sa iba at tulungan silang lumago sa kanilang pananampalataya.
kapatid, no? Dapat tayong mga leader o member, hindi na po tayo dapat tagapakinig. Hello? No? Hindi tayo tagabutas ng mga upuan. Ilang taon na ba tayo? Ilang years na ba tayo dito sa paglilingkod? No? Malapit na yung anniversary natin pang ilang taon na? 12? Oh, 12 years na. No? Dapat tayo po yung mga sincere na. Amen? Hallelujah. Sino mga bago dito taas yung kamay? No? Bagong, hallelujah. Kapatid, nang sabi nga dito sa mabuting walita, no? Sabi dito, maging masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Ibahagi ang ating pananampalataya sa iba at tulungan silang lumago sa kanilang pananampalataya. So, ang ibig sabihin na ikaw bilang nakakilala sa Panginoon, ibahagi natin ito. No? Isa natin. Alam mo, doon sa aming simbahan, nabis ako. Naramdaman ko ang Lord na kumikilos sa akin. Kapatid, pag sinabi mo ito sa kaibigan mo o sa kapatid mo, siya na mag-iisip sila. Ano kaya makain ng ating ko? Naramdaman dahil niya sila. No? Kapag ito'y sinabi mo, gusto ko isama ka sa simbahan para maranasan mo ang presensya ng Diyos. Baka sasabihin ng kapatid mo, o sige, sa linggo, isama ka. Ito mayroon akong patotoo. Totoong nangyari sa pamilya ko. Dati kasi ako, mga kapatid, nakikita ako ng asawa ko, talagang makabundong bagay. No? Pero, kahit nagsisimba-simba na ako, no? Hindi pa rin siya naniniwala. No? Sabi ko, magsimba tayo. Sige ka na magsimba. Pag uwi ko ng bahay, simba-simba ka kung rin, ipuno ko naman. Sabi ko, Lord, totoo at ikaw ang nakakaalam sa puso. Totoo ito. Pinapanalangin ko sabi ko, Lord, alam ko, pinago mo, papaguhin ko rin yung pamilya. After 1 month, siya na yung nagkaya. Tara, simba tayo. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Napakabuti ng Lord. Kapag totoo na ikaw ay makinig sa Kanya, manampalataya ka lamang sa Kanya, darating ang panahon na nais mo maligtas, na nais mo makasama ang mga sa buhay, makasama mo ang mga kaibigan mo. Sabihin mo kay Lord, Lord, ikaw bahala sa Kanya. Dadalhin ko sa Panginoon sa iyong harapan. Lalo na dito sa December na ito, sa anniversary natin, na dapat marunong tayo kasama ang bisita. Amen? Hallelujah. Last verse. Matlong punto. Hebreo, chapter 13, verse 15. Sino po yung nakaunang nakakita? Hebreo, chapter 13, verse 15. Aga pa. Sino nakakita na? Hebreo, chapter 13, verse 15. Sige, pakibasa. Sa pamagitan na niya ay handog tayo palagi. Buhay sa Diyos sa mga tuwing baga ay nagbunga ang malapit na pagpapalala sa kanya. Ang sabi dito, mas manibay na naibusing. Pasakop kayo sa nangangasiwa sa inyo. Sila may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila ay susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin, kundi sila ay
sa inyo. Amen? Kapatid, ulitin ko kapatid, para sa ating lahat ito. No? Pasakop kayo sa nangangasiwa sa inyo. Sino ba yung nangangasiwa sa atin? Si Pastor. No? Sila may pananagutang magbantay sa inyo. Hello? Sila may pananagutan na magbantay sa inyo. Kapatid, tandaan natin ito. At magbigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kundi sila'y mahahapis at hindi ito makakabuti sa inyo. Kapatid, kung titingnan natin, napakalaking responsibilidad na dinadala ng ating pastor. Hindi ito basta-basta, kapatid, na akala na maisi-isi lang siya. Ang sabi ng Lord, no, malaking responsibilidad ng lingkod ng ating pastor para alagaan ang mga tupag ito. Kapatid, kapag sabi dito at magbigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Ibig sabihin, pananagutan nila, pananagutan ng pastor. Kapag tayo po ay pasaway, kapag tayo po ay hindi natuto, kapag tayo po ay sumuway, pananagutan nila, lalo na kapag tayo po ay natutuslay. No? Kaya dapat, no, sabi dito, kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Diba? Tuwa-tuwa sila. Nagagalak sila kapag tayo po ay nakikita na magkakasama-sama dito sa loob. Tinutupad natin. Hindi tayo tumutupad sa Kanya, kundi tinutupad natin ang tungkulin natin bilang isang mga member dito sa simbahan. No? Nagagalak sila kapag nakikita niya tayo, nandyan tayo lahat. Pero kapag wala ka, wala yata yung isang puto pa. Di ba nalulungkot? Tandaan natin doon sa parable ng 100 katupa na wala yung isang nalungkot ng may-ari. Kapatid. No? Ganun din yung pastor. Dahil sila yung inataasan ng Lord na alagaan ang mga tupa. Kapag nakita ng pastor, ay, kung lang yung bantay ko, ako lang yung ano ko, alaga ko. Mag-aalala siya. Amen? Mag-aalala siya kasi kung ay sa pumunta. Kaya hinanap niya yung isang nakalabas na tupa. At natakpuan niya ito, kapatid. At siya ito ang tuwa. No? Ibinalik na ulit sa kulungan ang mga tupa. Ganon din po ang mga tao, mga leader o member sa simbahan ito. Kapag nakita natin yung pastor na tayo po na nandito lahat, ay, grabe galak niya. Ay Lord, salamat Lord. Kasama kumplito yung mga tupa ko. Nandito ngayon na nagpupuri at kasama namin sa aming pagsamba. Tuwang-tuwa sila, kapatid. Ngunit, sabi dito sa ulit, ngunit nangangapit sila kapag tayo po'y maging pasaway. Nalulungkot sila. Nalulungkot sila. Ang sabi ng Lord, ay hindi daw ito maganda sa atin. Hindi ito ikakabuti sa atin. No? Kasi, siyempre, nasaktan natin yung ating lingkod. No? Kapag tayo po'y pasaway. Dapat tayo po'y mabait. Amen? Masunurin tayo sa ating pastor. Amen? Hallelujah. Malapit na po tayo. Conclusion na tayo. Isip pa ba tayo? Hallelujah. Mga minamahal mo kapatid, no? Ang talatang ito ay nagbabala sa atin na dapat sundin natin
ang mga namumuno sa atin. Alaala lang po sa mga kapatid. Kasi minsan tayo po ay nakakalimot. No? Yung pala, yung ginagawa natin, lumalabang na tayo sa ating pastor. Lumalabang na tayo sa ating tungkulin bilang mga member o leader. No? Pasako po tayo sa kanila dahil sila ay nagpapantay sa ating mga kaluluwa. Amen? Binabantayan niya tayo. Iniingatan niya tayo. Kaya nga binabahay-bahay niya eh. Kaya nga pinupunta-puntahan niya tayo eh. Para sa ganun, mamonitor niya. Makikita niya ang bawat isa na okay ang kalagayan. Amen? Kaya dapat, kapag ganitong mga tagpo, kapatid, kapinig po tayo, pasalamatan natin sila. Amen? Pasalamatan natin sila. Dahil sa kanilang pag-aaruga sa atin. Dahil sa kanilang pag-intindi sa atin kahit tayo mapasaway. No? Bakit ganito? Hindi naman gumawa ng tawag nito yung devotion. No? Dapat kapatid, hallelujah, huwag natin silang bigyan ng problema. No, dapat tulungan natin sila. Ang mga talatang ito ay nagpapakita na ang mga paggalang sa mga leader ng simbahan ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Dapat nating pahalagahan ang kanilang pagsisikap at suportahan natin sila sa kanilang gawain. Kapatid, no? Tayo po ba handa para suportahan natin ang ating pastor? No? Tandaan natin mga kapatid, kapag tayo po ay nagkakasama-sama at nagkakaisa, marami pong magagawa. No? Kaya nga mayroon po tayong mga corporate prayer dito, mayroon po tayong prayer meeting para sa ganun, pag-uusapan natin para sa ganun ay magkaroon tayo ng mga plano kung ano ang dapat natin gawin. Kaya sa mga ganitong gawain, kapatid, suportahan natin. Umatin po tayo. No? Umatin tayo sa mga ganitong gawain dahil malaki ang magagawa sa mga taong may manalangin ng may pananampalataya. Amen? No? Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa ating pastor ay magkakaroon ng success ang ating mamintigin dalawa sa bahay sa bahay. Amen po? No? Letter A, hindi lahat ng leader ay perfect. Sino bang perfect dito? Wala. No? Lahat ay nagkakamali. No? Kasi Brother Roque, nagkakamali yan. No? Hallelujah. Maaaring may mga pagkakamali o pagkakakilala kukulang sila, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi natin sila igalang. No? Ano pa rin? Manatili pa rin yung paggalang natin. Huwag natin silang husgahan kung sila may nagkakamali, kapatid. No, huwag natin silang kakahusgahan. Ay, pastor namin. Nakikita ko hindi siya tumutupad sa kanyang mga ipinangako. No? Kapag ganitong mga sitwasyon, kapatid, mahinahon lang tayo. No? Mahinahon lang tayo. No? Tandaan natin, kahit ikaw man ay nagkakamali din. No? Kahit yung mga pastor, ano pa mga lingkod ay nagkakamali din. Letter B, pakinig ng mabuti. Tayo po ay nakikinig. No? Kapag nagtuturo o nagsasalita ang mga pastor o mga leader, maglaan ng panahon upang makinig ng mabuti at unawain ang kanilang mensahe.
Hello. No? Alam mo, lagi na natin ito sinasabi. Lalo na dito sa gawain. Ano una sasabihin ng pastor? Bawal mag-ismisan. Bawal mag-Facebook. No? Dapat makinig tayo ng mabuti sa ipinapamamaran ng ating pastor, kapatid. No? Nakikita niyo ba yung mga tao? Kahit nagsasalita ang kanilang leader, nagsasalita ang kanilang pastor, nagkipintuhan. Sa palagay mo ba, kapag ito'y ginagawa mo, mayroon kang naintindihan? Wala. Dahil labas tinga lamang yung narinig mo, hindi mo dito pinapasok sa puso. Kapatid. No? Useless din kung nandito ka, nagsisimba ka, na wala kang naintindihan. Kaya nga nandito ka para makinig ng salita ng Panginoon. Amen? No, kapatid? Minsan, maaga pa lang. Sarap na ng upo niya. Tapos, wala nakapitig na. Tandaan natin, ang gawain ito ay hindi pahingahan. Kundi, ito po ay pag-aaral ng salita ng Lord. Kaya dapat kapag sila'y nagsalita, maging seryoso po tayo. Okay. No, sabi na dito, kapag nagtuturo, nagsasalita ang mga leader, maglaan ng panahon upang makinig na mabuti at unawain ang kanilang mensahe. Iwasan ang mga usapan, pag-uusap o paggamit ng mga gadget habang nagsasalita sila sa harap ninyo. Kapatid, picture po ito. No? Kaya nga, minsan ang tao pag tanongin, nanintindihan ko ba ito sa mensahe ni Pastor? Uy, wala ko naintindihan. Bakit? Wala ka bang narinig? Mahina ba yung microphone ng pastor? Mahina ba yung boses niya? Siguro, kung wala kang naintindihan, hindi ka nakikinig. Kapatid. Dito marinig dito. Ang tagal ko na dyan na nagsisipa, wala man akong natutunan. Paano kasi, no? Ang iniisip niya, yung may makukuha siya. Hello? Ang iniisip niya, yung nakaparada dito. Kapatid. Kaya siya natutunan. Pagkasasabihin niya, ang tagal naman ng pastor ng salita na ito, wala kayong masasahin ko sa bahay. Yung pala yung nakaparada dito yung nais niya. Yung pala yung sinasamba niya yung bigas. Totoo po yun. Narinig ko yan. Ang tagal naman ng pastor na ito, tangali na yung anak ko, wala pang masahin. Kaya tinanong, may nagtanong, magsisipa ka dyan. Ba't ka nung natutunan? Ay, wala ako natutunan. Paano? Yung sinisimba niya, yung nakaparada. Napaka po natin si Lord. Praise God. Hallelujah. Last, magdasal para sa kanila. Yun. Pinagdasal pa natin yung ating pastor. Dapat lang, kapatid. Kaya balik din silang kahinaan. No? Huwag natin hayaan na ang ating pastor na mag-sacrifice sa kanyang sarili. Kailangan din niya na ipag-pray natin siya. Amen? Kaya balik din silang kahinaan. No? Sabihin natin, Lord, salamat sa pastor ko ito. Patuloy mo siyang ingatan at patuloy mo siyang bigyan ng katalinuhan. Bigyan ng katatagan sa kanyang paglilingkod. Huwag mo siyang hayaan na siya po ay mahihina. No? Nanghihina din yan, kapatid. Lalo na kung may naninangin. Hallelujah. Kapag siyempre,
Lahat naman tayo ay may mga obligasyon eh. Amen. Ang hirap ng walang papaya. Pero ang mga anak niya, mga leader niya, kapag nagkakaisa ng panalangin, Lord, i-bless mo ang aming pastor. Pagpalain mo sa Panginoon. Kapatid, ang panalangin mo yan, narinig ng Lord. Mamaya-maya darating doon yung mga kalaban sa kanya, o pastor, binta mo muna ito sa kanilang bayan. Ganun kabuti ang Lord. Sa pamamagitan ng panalangin ng kanyang mga bibir, nagkaroon ng pagpapala ang ating pastor. Amen? Hallelujah. Ngayon, pinagpapala ang pastor natin. Sabi niya, magdadala ko ng manok, yung sa manok, magpapakain natin sa simbahan. Diba? Kaya pinupusog niya yung kanyang mga leader, kanyang mga member, kaya mga member, pagdating ng pumunta kayo dito. Laging pista yung simbahan. Oo, laging pista. Maliban kay Sister Araw, doon sila sa labas. Logi sila. Mayroon sila doon. Oo, mayroon tayo doon. No? Laging pista. Ganun ang ating pastor. Pinagpapalaya, pinabahagi mo naman niya sa mga member niya. Palagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Laging tandaan, kapatid, na ang mga pastor ay tao rin at maaaring may mga pagkakamali o pagkukulang sila. Ngunit dapat tayong dapat lawakan ang ating pag-unawa sa kanila. No? Bigyan natin sila ng pag-unawa, kapatid. Ano man yung mga pagkukulang nila, lawakan natin yung ating pag-unawa. Huwag natin silang usahan, kapatid. No? Ngunit ang nais ng Lord na tulungan natin sila na may angat na umangat ang ating ministry. Hindi lamang po tayo na nakikinig, hindi lamang po tayo na nakaupo, kundi magtulungan po tayo sa pamamagitan ng ating leader. Kapatid. No, tayo po ba ay maasahan na dapat tayo po ay magtulungan sa pamamagitan ng ating leader? Sige po tayo lahat ay tumayo. Tandaan po natin na pananagutan po natin. No, ang ating pastor ibinigay ng Lord para sa atin, kapatid. No, para sa ganon